Magandang araw po mga kabarya. Ang bubuksan nating package na na-receive ko ngayon from GRS ay galing kay Sir Marlon Fernandez from Facebook. Napaka-legit po ng taong to. Halos every week po yan siya. Hakot po yung paninda. At mga mura yung presyo dyan. Kaya kung may kailangan kayong commemorative coins, collectible items, and banknotes, yan po si Sir Marlon. So ito po yung na-receive ko ngayon. So bubuksan natin. Yung natanggap ko sa kanya ay banknote na McKinley 5 peso. And excited na ako dito. Here we go. Okay, so ito po yung aking natanggap na 5 peso. Wow, napakaganda pa ng kondisyon. Akala ko ano sila. Ito po ay almost crispy pa. Okay, so tingnan natin yung isa. Dalawang banknote po ito. Naka-tape pa yung isa. Nakadikit yung tape. Tanggalin natin. Okay, so ito po yung na-receive ko. Salamat po Sir Marlon Fernandez. Na-receive ko na po yung dalawang banknotes. Ito po, naka-plastic siya. So napakaganda pa ng mga condition nila. Crispy pa. Di ko in-expect na ganito yung condition nila. So wala siyang fold. So far, meron siya konti pero hindi na siya halos halata. So maganda pa talaga yung mga conditions. Titingnan natin sa mga gilid, kadalasan may mga punit na o kaya yung sa gitna kung saan yung may fold. Titingnan din natin. So far wala po lahat. Flawless pa yung banknote. Napakaganda pa. Imagine, series of 1921 pa yung mga banknote na ganito, panahon ng mga Amerikano. So yung tao po dito ay si McKinley, yung dating pangulo ng Amerika. And then nakasulat Philippine National Bank and 5 pesos. And Philippine National Bank sa taas. And ito ang kanyang serial number. At ang kanyang seal na Philippine National Bank. Blue seal. Marami kasi yung mga seal. So isa yan sa mga tinitingnan ng mga collectors. And then yung year. Makita din natin yung year dito. 1921. At sa likod nakasulat Philippine National Bank Circulating Notes. Okay. Wow, napakaganda pa ng condition nila. Di ko expected na ganito. So kung titingnan din natin siya sa Numista dito sa website, dito black and yellow seal. Ayan, tama po. And then yung isang item ay red seals. Halos pareho lang sila. Ang kaibahan lang nito yung seal. So ano na siya? Red na. Series of 1937. Mas matagal na pala yung isa, 21. Ito siya, 37. But alam nyo ba na mas mamahalin yung red kaysa blue? Ang price nitong blue, nag-range siya ng 1,000 to 1,500 depende sa condition. Pero ito siya, doubtful ako dito kung bababa to sa 1,500. Meron din ako mga ganitong banknotes, i-compare natin. Ito yung aking mga lumang banknotes din. Ito sila circulated condition talaga. So dito pa lang kita nyo na yung mga folds sa gitna at medyo nag-brown na yung papel. Ayan yung mga gilid. Ito yung mga dati ko. So sa likod, ayan, kitang-kita talaga. Kitang-kita yung mga folds nila sa gitna. I-compare natin sa bago kong item na nakuha. Ayan, ang layo nila. Napakaganda nitong bago. Thank you po Sir Marlon. Napakaganda. And then yung isang red, ayan din po. So napakaganda pa nila. Ayan, medyo mapuputi pa. Yung mga luma ko, talagang luma na. Ayan po, ang dami na nilang mga nakadikit na mga tsaka nagtone na rin yung papel, medyo brownish na siya. At marami na mga dumi compared dito sa mga bagong dating.
na nagwa-white pa talaga sila. Okay? Wow, napakaganda. So sa likod, red and blue. Itong red, matagal ko na talaga tong hinahunt. Kaya thankful ako na meron akong red ngayon pang partner ko sa mga blue. Ayan po, blue. And then tatlong blue at isang red na. So ang condition, hindi ko expected na ganito kaganda. Wow, amazing talaga. Thank you Sir Marlon, napakababa lang nitong bigay niya sa akin. Itong dalawang to, binigay lang niya ng at least 2K. Imagine 2,000 lang to. Pero yung isang item na to, nagkakahalaga po talaga ito siya sa mga reseller ng around 1,500 pataas. Yung ito lang siya. Sa ganitong condition. And then, gaya nito, na, medyo circulated na, nasa 1,200 na po ito. Minsan nito nakukuha na lang ng 1,000 peso yung ganitong condition ng banknotes. Pero yung ganito kaganda, doubtful talaga ako. Nasa 1,500 pataas siya. At itong blue, red seal, lalong hindi po ito bababa po sa 1,500. So, approximately, ma-assume ko na safe price nito nasa 1,800 to 2,000 plus. Kasi napaka seldom lang lalabas yung red seal. Yung blue, marami kang makikita nito sa mga shops, sa online, at sa ating mga seller sa Facebook. Marami yan. Pero yung red, bibihira lang yan. Kung titingnan din natin sila online, yung mga price nito ay check natin ha. Pag sa blue, ayan po yung prices ng blue. So kung sa eBay, yung price niya ay nasa 117 and then meron ding 17. Yan siya sa auction. Pero pag for sale, so 175. Yung mga magagandang condition yan siya. So ganyan siya kamahal pag sa eBay. And then ganun din sa red. So 179. Okay, so yun po yung mga price nila sa online. Kaya although iba-iba yung price nila sa online, pero sa atin sa Pinas, nagre-range po talaga yung ganito ng 1,300 to 1,500 depende sa conditions. Okay? Pero ito po siya, lumaabot po to siya ng 2,000 depende sa conditions din. So thank you po Sir Marlon, napakaganda ng binigay nyo. Ako yung nakaunang naka-avail na marami kaming nagunahan dito. Ako agad yung nakakuha. And trivia din po natin, alam nyo po ba sa website ng Filino ko ito nakuha. Ng Pilipinas daw ay muntik nang may pangalan ng McKinley Islands. Papalitan na sana yung pangalan na Filipinas o kaya yung Philippine Islands. Yun kasi yung pangalan ng Pilipinas natin Philippine Islands. Muntik daw palitan yung President McKinley nung nabili niya yung Pilipinas sa mga Spaniards sa Spain kasi binili yung bansa natin. Gusto rin sana nilang palitan na yung pangalan, gawin ng McKinley Islands. Buti na lang hindi natuloy. So far, so thankful tayo na Pilipinas pa rin yung ating pangalan, and thankful din po ako sa seller na kompleto ko na yung aking set para sa 5 peso. Meron akong red tsaka blue. Thank you po sir.